Hi, magandang araw sa lahat, ladies and gentlemen. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa kung paano maging ahente ng lupa. May mga viewers na nagtatanong kung paano ba daw ang mag-ahente ng lupa. Bago po tayo mag-umpisa ay inaanyayahan namin ang mga new viewers na mag-follow at mag-subscribe para kayo po ay updated sa mga latest video na aming i-upload. Sa sino mang gusto mag-ahente ay maganda po ang inyong plano, at ito ay marangal na hanap buhay. At ang sipag at tiyaga ay sinamahan ng swerte ay malaki ang income, kung baguhan lang na ahente na wala pang alam. Ito ang mga dapat gawin. Una, humanap ng ahente sa inyong lugar na ito ang kanyang gawain, kausapin siya na gusto mo mag-ahente ng lupa, at siya na rin ang gawin mong partner sa transaction. Kung ang ahente na yan ay mayroon buyer, kausapin mo na ikaw na ang maghanap ng lupa na bibilhin ng kanyang buyer. Pangalawa, dahil may agent ka na mayroon buyer, humanap ka naman ngayon na agent na maraming alam na lupa na pangbenta. Nang dahil sa mayroon ka na ng agent na may buyer at agent na may hawak ng property, kapwa mo sila kausapin tungkol sa komisyon na makukuha. Ang komisyon sa lupa ay nakadepende sa laki ng lupa at sa halaga nito. Kung ang gross sale ay minimum 1 million, ang komisyon ay 5%. Kung ang gross sale naman ng lupa ay lumagpas sa 1 million pataas, ang komisyon ay 3% na lang. Ang komisyon na ito ay ayon sa batas. Ngayon, bago mag-umpisa ang transaction sa bentahan ng lupa, ay dapat na ninyo pag-usapan ang hatian sa komisyon kung saan kang panig makakasama sa hatian ng komisyon. Dahil sa ikaw ang nadala ng buyer ang sasabihin ng seller side, ay doon ka kukuha ng komisyon sa buyer side. Nang dahil sa ikaw ang nagbigay ng property ang sasabihin ng buyer side, ay doon ka kumuha ng komisyon sa seller side. Sa ganitong situations ay napakahalaga ang marunong ka makipag-usap at magsabi ng totoo. Kapwa mo sabihin sa seller ahente at buyer ahente na hindi ka nakadirekta sa buyer at seller. Kausapin mo sila pareho na tanggapin ka sa kanilang grupo na isama sa hatian sa komisyon. Kung alinman sa dalawang agent ang pumayag ay ituloy na ang transaction. Bago ninyo umpisahan ang transaction, ay alamin mo kung ilan ang maghahati-hati sa komisyon. Bakit kailangan mo alamin? May mga pagkakataon na ang head team leader na agent ay naglalagay ng mga pangalan na hindi naman kasama sa transaction. Ngayon, kung nalaman mo na kung ilan kayo na magkakasama, at kung ilan kayo na maghati-hati, ay gumawa kayo ng kasunduan, na patungkol sa hatian sa komisyon. Sa kasunduan ay ilagay ang property description ng lupa, katulad ng address ng lupa, land title number, tax declaration number, survey number, at ang pangalan ng may-ari ng lupa. Ilagay din sa kasunduan ang sukat ng lupa, ang halaga ng lupa, kung ilan porsyento ang komisyon, at ito ang pinakamahala ay ilagay na kung ilang tao ang maghati-hati sa komisyon na makukuha. Kung ayos na yan ay mag-umpisa na sa transaction. Kung ikaw ay nasa side ng seller agent, tungkulin mo na bigyan ng dokumento ang buyer side agent, para sila ay maka-verify sa lupa, kung kayo ay may hawak ba na dokumento. Ngayon ay magpasama ng dokumento ang ahente ng may-ari ng lupa. Ganito ang gawin: pumunta kayo sa may-ari ng lupa. I-request ninyo ang mga ito. Una, authority to sell na kayo ay pinapayagan na ibenta ang lupa. Pangalawa ay i-request ninyo ang mga sumusunod na land documents: land title, tax declaration, lot plan, resibo ng pinagbayaran ng buwis, latest issue, humingi ng cadastral map upang malaman ang lot number ng lupa. Ang lahat na kukunin ng mga dokumento ay Xerox copy lamang dahil ang mga original copy ay nasa pag-iingat yan ng owner, seller. Kung nakuha na lahat ang mga dokumento na kailangan ng buyer para sa pagsigawa ng due diligence, ito na ang sunod na gagawin. Ang lahat na hawak na dokumento ay ipa-Xerox lahat. Ang ipina-Xerox ay ibigay sa buyer side agent. At yung galing sa seller na land documents ay may one sa'yo. At bakit kailangan may one? Ito ang dahilan dyan. Kung sakali na mawala ng buyer side agent ang kopya ng documents na binigay mo ay mayroon ka pa hawak. Isa pang dahilan kung bakit kailangan na mayroon ka pa hawak. Kung may dumating na pangalawang buyer ay mayroon ka pa maibibigay na land documents. Paano ang pag-turnover ng land documents sa buyer agent? Ito ang tamang paraan. Gumawa ng turnover documents letter. Ipa-receive sa buyer agent at bago mo ibigay ipa-register sa turnover documents letter ang pangalan ng kanyang buyer. Take note, ibibigay lamang ang land documents pagkatapos ng site viewing. Dahil kung magustuhan ng buyer lupa ay kailangan ang land documents para sa pagsigawa ng due diligence.
Huwag ibibigay ang document sa pamamagitan ng pagpasa sa Messenger or alinmang social media platforms. Oras na ipinasayan sa social media platforms dito nagkakaroon ng bypassing. Lalo na kung ang katransaksyon ay hindi kilala personal at nakilala lang sa social media. Kung tapos na ang tripping at naibigay na ang land documents, waiting na kayo pare-pareho sa schedule ng face-to-face meeting ng principal seller at buyer. Sa panahon na nag-uusap ang seller at buyer ay lumayo ka para hindi sila maestorbo at huwag ka makikialam sa usapan ng seller at buyer. May mga pagkakataon na isinasama ng buyer sa usapan ng kanyang ahente. Dito ay sumama ka sa usapan. Pero huwag ka magsasalita kung hindi ka kausapin. Dahil pwedeng masira ang transaction at hindi matuloy ang bentahan. Kung ano ang duty mo ay yun lang ang gawin mo. Huwag mong panghimusukan ang usapan na dapat ay sa seller at buyer lang. Tungkol sa usapan na ng bilihan laging ang principal buyer at principal seller ang dapat gumagawa niyan. Kung pagkatapos ng face-to-face meeting ng buyer at seller at nagkasundo na, dito ay waiting na lang kayo sa bayaran. Sa bayaran ay kadalasan sa bangko. Proud na open account kayo lahat, pwede naman ang bank transfer or cash mismo ang ibigay sa inyo. Dito na kailangan ilabas ang kasunduan sa hatian ng komisyon. Lalo kung may nadagdag na ahente na hindi naman nakita habang ongoing ang transaction. Dito sa pagkakataon na hatian na ng komisyon ng susundin ay ang Memorandum of Agreement, bago nag-umpisa ang transaction, sa pamamagitan ng agreement ay walang awayan at walang maiiwan na hindi makatanggap ng bahagi. Kung nagustuhan po ninyo ang video na ito ay huwag kalimutan ang mag-subscribe. E-share ang video na ito upang makatulong naman sa iba. Happy viewing, thank you for your precious time, peace and prosperity. God bless you all.